Nagdaraan ang Diyos. Isinulat ni Shoghi Effendi. Introduction. Naririto ang isang kasaysayan ng ating panahon na isinulat sa isang di karaniwang tema. Isang kasaysayang puspos ng pagmamahal at kaligayahan at pananaw at lakas. Sinasabi ang mga tagumpay na nakamtan at higit pang malawak na mga tagumpay na darating. At anuman ang pinaninindigan nito sa pinakamalungkot na trahedyang iniiwan nito sa sangkatauhan sa pagwawakas nito nang hindi nahaharap sa isang nakapanghihilakbot na kapinsalaan sa kinabukasan, subalit lumalakad palabas mula sa mga anino ng mataas na landas ng isang di mapipigilang tadhana tungo sa nakabukas na mga pinto ng ipinangakong lungsod ng walang hanggang kapayapaan. Ang mga sandaang taong ito sa ating pagkakaalam sa mga iyon ay naging kakaiba dahil sa mga natamo ng tao at mga kababalaghang walang makatutulad sa alinmang kasaysayan at wala ring katulad sa kabiguan at kawalan. Ngunit ang kasaysayang ito ay isinasalaysay ang mga kababalaghang higit na dakila, higit na makapangyarihan, higit na mapagbigay na naganap sa panahon na ring iyon. At ang mga balita sa halip na mga luha at kalungkutan ay ang matagal nang nalimot na kaligayahan at naglahong kapangyarihan na muling bumaba mula sa langit sa daigdig ng pagkilos at sa mga buhay ng mga mortal na tao. Isinasalaysay nito ang mga bagay na banal, ang pagsilang ng isang pandaigdig na pananampalataya sa gitna natin, isang pananampalataya na dumating kasunod ng lahat ng pandaigdig na pananampalataya ng nakaraan, tinatanggap ang lahat, tinutupad ang lahat, dinadala ang pangkalahatang layunin ng lahat sa katuparan nito, at dinadala ito sa mga Kristiyano, ang mga tao ng Ebanghelyo, ang isang tanging panawagan na bumangon at tumulong sa mabilis na pagpapalaganap nito sa buong kalupaan. Ang salaysay ay umiikot sa isang maringal na nag-iisang katauhan, at ang nagbibigay siglang hangarin ay ang walang kahulilip na pagmamahal na taglay niya para sa buong sangkatauhan at ang tumutugong pagmamahal na naaakit niya mula sa mga puso ng matatapat. Ang tema nito sa paningin ng tao ay yaong pagmamahal at pakikibaka at kamatayan. Isinasalaysay nito ang mga lalaki at mga babae na katulad natin. Ipinagsasapalaran ang lahat ng nasa kanila at ang lahat ng mga iyon ay alang-alang sa sukdulang pagmamahal ng mapanglaw na mga tahanan, ng nawawasak na mga puso, ng pighati, ng pagkakapatapon at pagdurusa at di mapasukong layunin. Matagal na waring ang daigdig ay lubhang malungkot, lubhang nasisiyahan sa mga walang halagang mga paghahangad upang magawang tanggapin sa larangan ng pagsasagawa ang isang revelasyon na lubhang espiritual, lubhang para sa lahat. Sa tuwi-tuwi na ang marahas na paglipol ng pananampalataya sa mga kamay ng paniniil ay waring natiyak. Mayroong maraming nasa matataas na tungkulin sa iba't ibang lupain ang nakabatid sa pananampalataya na pag-alaman ang malulupit na kasamaang ipinalasap sa mga sumusunod nito at narinig ang kanilang pagtutol at pagsamo sa katarungan. Ngunit wala sa kanila ang nakinig o tumulong. Nakapagtataka at nakahahabag na ang isang masigla, mausisang panahon na nakatuklas ng napakaraming katotohanan ay iniwanan ang espiritual na kaalaman ng hindi sinasaliksik at nakaligtaan ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Walang propeta ang kailanmay dumating sa daigdig ng may higit na maraming katibayan sa kanyang pagkatao kaysa kay Baha'u'llah. Ni sa unang siglo ng pagkilos nito
ang alinman sa nakatatandang pananampalataya ay nakapagtamo ng gayong karami o ng paglaganap sa lahat ng dako ng daigdig kaysa rito. Ang pinakamakapangyarihang katunayan kailanman ng isang propeta ay laging natatagpuan sa kanyang sarili at sa bisa ng kanyang salita. Pinagningas muli ni Baha'u'llah ang mga apoy ng pananalig at ng kaligayahan sa mga puso ng tao. Ang kanyang kaalaman ay likas at bukal, hindi nakuha sa alinmang paaralan. Walang maaaring pagsinungalingan o matutulan sa kanyang karunungan at kahit ang kanyang pinakamasamang kalaban ay tinanggap ang kanyang kadakilaan. Lahat ng makataong kasukdulan ay nalalarawan sa kanya. Ang kanyang lakas ay walang hanggan. Ang mga pagsubok at pagdurusa ay nagpalakas sa kanyang katatagan at kapangyarihan. Bilang isang banal na manggagamot, kanyang sinuri ang karamdaman ng panahon at naglapat ng lunas. Ang kanyang mga turo ay para sa lahat at nagkaloob ng kaliwanagan sa buong sangkatauhan. Ang kanyang kapangyarihan ay dumaloy ng higit na masagana mula nang pumanaw siya. Sa malayong abot ng kanyang pananaw, siya'y nag-iisa at ang mga naganap ay pinatunayan at pinatutunayan pa ang kawalang pagkakamali nito. Ang pangalawang katibayan ng bawat propeta na kanyang taglay ay ang patunay ng nakaraan, ang katibayan ng napakatandang hula. Ang katuparan sa araw na ito ng mga hulang nilalaman ng Quran at sa tradisyon ng Muslim ay hindi nakahadlang sa Islam mula sa pag-uusig sa pananampalatayang Bahay, ngunit ito'y nakapanghihilakbot at kilala sa kasamaan. Ang katuparan ng mga hula ni Kristo at ng Biblia sa panahon ng 100 taon o higit pa ay isang bagay na karaniwang nalalaman at nababanggit sa kanluran. Ngunit ang ganap na saklaw ng katuparang iyon ay makikita kay Baha'u'llah lamang. Ang pagpapahayag ng pananampalataya niya ay ginawa noong 1844, ang taon ng ang mahigpit na pagpapalayas sa mga Hudyo mula sa kanilang sariling lupain na isinagawa ng mga Muslim sa halos 12 siglo. Sa wakas ay niluwagan ng utos ng kalayaan at ang mga panahon ng mga hentil ay natupad. Ang pagdating ay matagal nang nabalam at dumating sa isang panahon ng paniniil at kawalang katarungan ng panrelihiyong kawalan ng katotohanan at kawalan ng pananalig nang ang pagmamahal sa Diyos at sa tao ay nanlamig, nang ang mga tao'y nakalubog sa materyal na gawain at kasiyahan. Ang propeta ay dumating tulad ng isang magnanakaw sa gabi at nasa gitna natin samantalang ang mga tao ay nababalot sa mahimbing na espiritual na pagkatulog. Sinubok at sinuri niya ang mga kaluluwa. Inihiwalay ang espiritual sa hindi espiritual, ang totoo sa hindi totoong mga nananalig, ang tupa mula sa mga kambing. At ang mga taong walang namamalayan ay nahuli ng tulad sa isang bitag at hindi natanto ang kanilang panganib hanggang sa dumating ang naghihiganting katarungan ng Diyos sa kanila. Subalit ang pagdating ng pananampalataya at ang bilis at direksyon ng paglawak nito ay tulad ng kidlat na kumislap mula sa silangan patungo sa kanluran. Ang Kristyanismo, taliwas sa revelasyon ni Muhammad, ay lumaganap mula sa silangan patungo sa kanluran at naging namamayaning isang pananampalataya ng kanluran. Ang pananampalatayang Bahay gayon din
ay kumilos pa kanluran, ngunit nang may higit na bilis at lakas kaysa sa Kristyanismo. Mula sa simula ng panahon, mula sa mga araw ng tagapagbalita ng pananampalataya, ang kasaysayan ay nagpapakita ng isang may kamalayang pakikiisa ng damdamin ng mga Kristiyano sa bagong turo na isang kapuna-punang kabaliktaran ng saloobin ng kanilang mga Muslim na kapitbahay. Ang pinakaunang halimbawa nito ay maaaring ang mabuting parangal ni Dr. Cormick, isang Ingles na manggagamot na naninirahan sa Tehran, sa bab na kanyang ginagamot sa bilangguan ng dinaranas ang mga epekto ng parusa at ang kanyang ulat sa laganap na palagay na ang turo ng bab ay nakatutulad ng Kristyanismo. Ang unang taga-kanluran na mananalaysay ng kilusan, si Count Gobineau, isang Pranses na diplomatiko, ay masiglang sumulat 1865 tungkol sa kabanalan ng bab, ang kataasan ng kanyang mga mitiin, ng kanyang panghalina, ng kahusayan ng kanyang pananalita, at ng kamangha-manghang kapangyarihan ng kanyang mga salita kapwa sa kaibigan at kalaban. Ernest Renan sa Les Apotres 1866, Lord Curzon sa Persia, Professor Brown ng Cambridge sa ilang mga isinulat at maraming mga Kristiyanong marurunong sa dakong huli ang sumulat sa katulad na gawi. Ngunit kabilang sa maraming mga pangyayari, ang likas na pakikiisang damdaming ito, ang pinakakagila-gilalas ay yaong nagtanda sa pagbitay sa bab sa liwasan ng pamilihan sa Tabriz noong Hulyo 9, 1850. Ang opisyal na nangangasiwa sa pangkat ng babaril ay isang Kristiyano. Nilapitan niya ang bab at sumamo sa kanya na sa pangyayaring ito, at dahil sa siya'y walang pagkamuhi sa kanya sa puso niya na baka sakaling patawarin sa kasalanan ng pagsasagawa ng lubhang kasuklam-suklam na krimen. Tumugon ang bab na kung ang kanyang samo ay tapat, gagawin ng Diyos na matupad ang kanyang hangarin. Ang kagila-gilalas na milagrong ipinagkaloob ng samong ito at ang pagmamartir ng bab ay ginawa ng ibang rehimyento sa ilalim ng isang Muslim na opisyal ay siyang bahagi ng kasaysayan. Ang Kristiyanong kanluran, kahiman malayo sa tagpo ng panunungkulan ng propeta, ay naramdaman at tumugon talaga sa banal na pandaigdig na simboyo maraming dekada bago sa silangan. Mga Makata, mga pangunahin at dilubhang bantog, Shelley at Wordsworth at marami pang iba ay inawit ang isang bagong bukang liwayway, isang bagong pangmisyong pagsisikap na palaganapin ang ebanghelyo ng Kristiyano sa buong daigdig. Espiritual na kalalakihan at kababaihan ay sinikap na maibalik ang katotohanan ng relihiyon. Mga tagapagbago ay bumangon upang iwasto ang matagal ng mga kasamaan. Mga nobilista ay ginamit ang kanilang sining para sa isang panlipunang layunin. Gaano ang kaibahan ng lahat ng ito mula sa kilos ng tiwali, panatiko ng uusig na silangan. Ang bab mismo ay ipinakilala ang kanyang turo sa espiritu at layunin katulad noong kay Kristo bilang isang paghahanda para sa sarili niya, at sinipi ang ilang mga ipinag-utos ni Kristo sa kanyang mga disipulo bilang bahagi ng sariling ordinasyon ng pagpapahayag sa mga titik ng nabubuhay. Si Baha'u'llah mula pa sa simula ay waring natanto ang natatanging kakayahan
ng sumusulong at masigasig na kanluran. Ginawa niya ang pinakamabisang mga hakbang na magagawa upang madala ang katotohanan ng panahon sa kaalaman ng kanluran at ng mga pinuno nito. Hinahadlangang maibigay ng personal ang mensahe niya sa Europa. Sumulat siya mula sa bilangguan ng Turkiya ng isang pangkalatang tableta sa mga Kristiyano at iba pang tableta sa mga hari at namumunong mga tao ng daigdig. Ngunit lalo na sa mga pinuno ng Kristyanismo. At nagpadala rin siya ng 5 personal na mga tableta. Isa sa Tsar, isa pa sa Papa, iba pa kay Reyna Victoria, at 2 kay Napoleon III. Sa mga ito, sa tumataginting na tono ng kapangyarihan at kamaharlikaan na nararapat sa hari ng mga hari na nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga alipin, ipinahayag niya ang panahong ito na kataas-taas ang panahon ng Diyos at siya mismo ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Ama na dumating sa kanyang pinakadakilang kaluwalhatian. Lahat ng binanggit sa Ebanghelyo ay natupad na. Ipinahayag ni Jesus ang liwanag na ito at ang mga palatandaan niya ay lumaganap na sa kanluran, na ang mga sumusunod sa kanya ay maaaring ibaling ang kanyang mukha sa araw na ito kay Baha'u'llah. Ang mga liham na ito ay tunay na mga proklamasyon ng isang may kapal na malayo ang pananaw, at ang malaking kapahamakan sa kanluran na naganap mula nang isulat ang mga iyon ay nagbibigay sa kanila ngayon ng isang kalunos-lunos at nakakikilabot na interes. Ang mga iyon ay may kahabaan, ngunit ang kanilang kahulugan ay maaaring karaniwang maipahiwatig sa ilang mga parapok. Sa tableta niya kay Reyna Victoria, pinupuri niya ang kanyang kamahalan sa pagwawakas ng pangangalakal ng mga alipin at sa pagbibigay ng mga kapangyarihan ng pagsasanggunian sa mga kamay ng mga kinatawan ng mga tao. Subalit, silang papasok sa kapulungang iyon ay dapat isagawa iyon sa isang espiritu ng pananalangin sa Diyos at sa pagiging pinagkatiwalaan para sa pinakamabuting mga kapakanan ng buong sangkatauhan. Ang sangkatauhay isang kabuuan at dapat ipalagay tulad ng katawan ng tao na kahiman nilikhang ganap ay nagdaranas ng malubhang mga karamdaman. Ito'y nakasalalay sa habag ng mga pinunong lubhang lasing sa pagkamakasarili na hindi nila nakikita ang sarili nilang malaking kalamangan, ano pa sa pagkilala sa makapangyarihang revelasyong ito. Ang isang tunay na lunas lamang para sa mga karamdaman ng daigdig ay ang pagkakaisa ng lahat ng mga tao nito sa isang pandaigdig na kapakanan, isang panlahat na pananampalataya. Ito'y mangyayaring magaganap lamang sa pamamagitan ng banal na manggagamot. Nanawagan siya sa Reyna na tiyakin ang kapayapaan, na maging makatarungan at mapagmalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Iwasan ang lubhang pagbubuwis at simulan ang isang pandaigdig na pagkakaisa upang bawasan ang mga armas at ang magkakasamang pagpigil ng lahat ng mga bansa sa alinmang sumasalakay sa lakas. Ang tableta niya sa Papa ay naglalaman ng isang makapukaw damdaming mapagmahal na samo sa mga Kristiyano na makikilala nila ito, ang ipinangakong araw ng Diyos, na sila'y magtutungo sa liwanag nito at ipagbubunyi ang kanilang Panginoon at papasok sa kaharian sa ngalan niya. Sila'y nilikha para sa kaliwanagan at hindi niya nais na makita sila sa kadiliman. Pinadalisay ni Kristo ang daigdig ng pagmamahal at ng Espiritu upang
Sa araw na ito ay magawa nitong matanggap ang buhay mula sa mga kamay ng mahabagin. Ito ang pagsapit ng Ama na tinukoy ni Isaiah. Ang turo na ngayon ipinapahayag niya ay yaong pinigil ni Kristo nang sabihin niya, ang ibang mga bagay na aking nararapat sabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo mababata ang mga iyon ngayon. Iniatas niya sa Papa na kunin ang kopa ng buhay at uminom doon at ialok ito kung gayon doon sa babaling dito ng mga tao ng lahat ng mga pananampalataya. Ang tableta kay Alexander II ay isang tugon sa isang samong ipinadala ng Tsar sa kanyang Panginoon at bilang pagkilala sa isang kagandahang loob na ipinakita ng isang embahador ng Tsar kay Baha'u'llah ng China sa bilangguan at nakakadena. Kanyang binibigyang diin sa Tsar ang napakataas na kadakilaan ng kahayagang ito. Sinasabi sa kanya kung paano ipinailalim ng propeta ang sarili niya sa 1,000 mga kapahamakan para sa kaligtasan ng daigdig at yamang nagbigay ng buhay sa mga tao ay tinakot nila ng kamatayan. Ipinag-uutos niya sa kanya na ilantad ang kawalang katarungang ito at alang-alang sa pagmamahal sa Diyos at sa kaharian ng Diyos ay ialay ang kanyang sarili bilang isang pantubos sa landas ng Diyos. Walang kapahamakan ang darating sa kanya, kundi ang gantimpala sa daigdig na ito at sa susunod. Dakila ang pagpapalang nakahanda para sa haring ibinibigay ang kanyang puso sa kanyang Panginoon. Sa 2 tableta niya kay Napoleon III, binibigyang diin ni Baha'u'llah sa emperador ang kaisahan ng sangkatauhan na ang napakaraming karamdaman ay hindi malulunasan hanggat ang mga bansa iniiwanan ang paghahangad ng ilang mga kapakinabangan nila ay hindi magkakasamang magkakasundo at magkakaisa sa pangkalahatang pagsunod sa panukala ng Diyos. Ang sangkatauhay dapat na maging isang katawan at isang kaluluwa. Isang higit na mataas na antas ng pananampalatayang hindi pa kailanman naaabot noon ang hinihingi ng Diyos sa bawat tao sa panahong ito. Lahat ay inuutusang ituro ang katotohanan at gumawa para sa kapakanan ng Diyos. Datapwat, walang sino man ang makapagbibigay ng magandang mga kalalabasan sa paglilingkod na ito hanggat hindi muna niya ginagawang dalisay at dakila ang sarili niyang pagkatao. Ipinag-uutos ni Baha'u'llah sa mga pare na talikuran ang kanilang paghiwalay, makisalamuha sa buhay ng mga tao at mag-asawa. Nananawagan ang Diyos tungo sa Kanya sa panahong ito at anumang teolohiyang ginagawa ang sarili nitong paniniwala bilang isang saligan ng katotohanan at tumatalikod palayo mula sa Kanya ay pinagkaitan ng halaga at bisa. Siya'y dumating upang bigyan muli ng bagong buhay at pagkaisahin ang buong sangkatauhan sa pinakagawa at katotohanan at kanyang titipunin sila sa isang hapag ng kanyang biyaya. Hayaang manawagan ang emperador sa kanyang ngalan at ipahayag ang kanyang katotohanan sa mga tao. Malubhang mga babala at hayagan o walang pasubaling mga banta kung hindi kikilalanin ng mga hari ang kahayagan at susundin ang kanyang mga utos na nilalaman ng lahat ng mga tabletang ito, lalo na rito kay Napoleon III. Gayunpaman, ang tabletang ipinadala para sa lahat
ng mga hari, higit sa lahat, ay mahigpit na nagbabanta. Binabantaan ni Baha'u'llah ang mga pinuno na kung hindi nila pakikitunguhan ang mahihirap sa gitna nila bilang isang ipinagkatiwala mula sa Diyos, kung hindi nila gagawin ang pinakamahigpit na katarungan, kung hindi nila isa sa ayos ang kanilang mga di pagkakaunawaan, lulunasan ang mga awayang naghihiwalay sa kanila at babawasan ang kanilang mga kagamitang pandigma at susundin ang ibang mga payo na ibinibigay sa kanila ngayon ng propeta, ang banal na parusa ay dadaluhong sa inyo mula sa lahat ng panig at ang hatol ng kanyang katarungan ay ipapataw laban sa inyo. Sa araw na iyon, wala kayong lakas upang pigilan siya at makikita ang inyong sariling pagkainutil. Mahabag kayo sa inyong sarili at doon sa nasa mga ilalim ninyo. Si Kristo, maraming siglo na ang nakaraan, ay tinangisan ang lungsod na ang mga anak ay ipinagwalang bahala ang kanyang pagdalaw at tinanggihan ang kanyang pangangalaga. Ngayon sa kanyang pangalawang pagdating, ang gayon ding pangyayari ay muling naganap. Subalit, silang nagdala ng puot ng Diyos sa kanilang mga sarili ay hindi mga kaanib ng isang bansa ngunit ng buong daigdig. Bago siya pumanaw, ipinahayag ni Baha'u'llah, ang oras ay nalalapit na kung kailan ang pinakamalubhang silakbo ng kaligaligan ay darating, at muli ang oras para sa pagkawasak ng daigdig at ng mga tao nito ay dumating na. Mahigit na 40 taon matapos ang pagpapadala ng mga tabletang ito, si Abdul Baha, ang anak ng propeta at ang hinirang na huwaran ng kanyang pananampalataya, pinalaya na sa wakas ng Young Turks mula sa bilangguan, ay gumawa ng 3 taong paglalakbay sa Europa at Amerika. Nalungkot sa maraming bagay na nakita niya at nababatid na ang kapahamakan dahil sa kapabayaan ng mga bansa ay minamadali ang mga iyon. Siya'y maingat sa kanyang pagbatikos, paninisi o pagpula. Sa halip ng may nakaaaliw na mga salita at walang itinatangging pagmamahal, kanyang tinawagan ang mga nakikinig sa kanya sa mataas, magiting na pagkilos. Lubos na kanyang tinalakay ang espiritual at panlipunang layunin na ibinigay ng Diyos para sa naliliwanagang panahong ito, ang pinakadakilang kapayapaan. Siya mismo sa kanyang kagalakan, sa kanyang kahinahunan, sa kanyang pagmamahal sa lahat, sa kanyang karunungan, sa kanyang lakas at pagtitika at ganap na pagpapakumbaba sa Diyos, ay waring ang pagkakatawang tao ng espiritu ng kapayapaang iyon. Ang pagiging naroroon niya mismo ay nagdala sa mga handang tumanggap na kaluluwa na makaugnay sa isang katayuan ng buhay na kanilang narinig ngunit wala sino man sa kanila ang kailanmay nakaalam. Sa maraming buwan ng pangmisyong gawain, kanyang ipinaliwanag ang moral at espiritual na mga kalagayang magagawa ang pinakadakilang kapayapaan at isinulong sa maraming mga talumpati ang praktikal na pamamaraang maaaring gawin. Sa Estados Unidos sa Wilmette, sa dalampasigan ng Lake Michigan, kanyang inilagay ang pundasyong bato ng unang bahay temple sa kanluran, na sa paligid nito ay ilalagay ang mga gusaling nakatalaga sa panlipunan,
pantao, pang-edukasyon, at pang-agham na mga layunin. Ang kabuuan ay itatalaga bilang isang panukala sa pagluwalhati sa Diyos at sa paglilingkod sa tao. Kanya ring nakita sa Amerika ang unang mga panimula ng pagtatayo ng pampangasiwaang kaayusan ni Baha'u'llah. Ngunit ang pangkalahatang tugon ng madla ay hindi sapat upang pigilan ang mga agos na dumadaloy patungo sa digmaan. Bago siya umalis sa Estados Unidos, kanyang inihula ang pagsilakbo ng mga labanan sa loob ng 2 taon. Nang sa wakas nagawa ang kapayapaan, ipinahayag niya na ang League of Nations sa pagkatatag nito ay hindi mapipigilan ang digmaan. At bago siya pumanaw noong 1921, ipinahayag niya sa mga sumusunod sa kanya ang pagsilakbo ng isa pang digmaang higit na malubha kaysa sa naganap na. Sa karamihan, sa pagsisimula ng 2 siglo ng Bahay, ang sangkatauhay waring natatangay sa isang barkong walang timon, sa isang maunos at wala pa sa mapang karagatan. Subalit sa mga Bahay, ibang pangitain ang nalantad. Ang mga balakid na inihadlang ng mga tao sa kanilang landas para sa pagsulong ay nawasak. Ang pagkamakasarili ng tao ay hinamak. Ang karunungan ng tao ay pinigilan. Ang anarkiya ng pagkamakabayan at ang kakulangan ng kawalan ng kaugnayan sa relihiyon ay ganap na nabunyag. Dahan-dahan ang lambong ay itinataas mula sa hinaharap. Saan mang landas tumingin ang nag-iisip na mga tao, kanilang nakikita sa harapan nila ang ilang namamatnubay na katotohanan, ilang mga pangunahing simulain na matagal nang naibigay ni Baha'u'llah na hindi tinanggap ng tao. Ang kabuuan at diwa ng pinakamabuting mga inaasahan ng pinakamagagaling na isipan sa ngayoy tinipon sa isang napakasimpleng pangungusap tulad noong 12 mga ideya ni Abdul Baha. Una, malayang pagsasaliksik sa katotohanan. Pangalawa, ang kaisahan ng sangkatauhan. Pangatlo, ang relihiyon ang sanhi ng pagmamahalan at pagkakasundo. Pang-apat, magkasama ang relihiyon at agham. Panglima, pandaigdig na kapayapaan. Pang-anim, isang pandaigdig na wika. Pang-pito, edukasyon para sa lahat. Pang-walo, magkapantay na mga pagkakataon sa kapwa-kasarian. Pang-siyam, katarungan para sa lahat. Pang-sampu, trabaho para sa lahat. Pang-11, pagpawi sa mga kalabisan ng paghihikahos at kayamanan. Pang-12, ang banal na espiritu ang pangunahing lakas na nagpapakilos sa buhay. Ang napakalawak, maraming iba't ibang magkakaugnay na mga bahagi na katatarantang tungkulin na pagkaisahin ang lahat ng mga tao ay inihahayag ni Abdul Baha sa kabuuan at pinakamalalim na kapayakan nito sa 7 makahulugang mga parirala. Una, pagkakaisa sa larangan ng politika. Ikalawa, pagkakaisa sa kaisipan ng pandaigdig na mga gawain. Ikatlo, pagkakaisa sa kalayaan. Ika-4, pagkakaisa sa relihiyon. Ika-5, pagkakaisa ng mga bansa. Ika-6, pagkakaisa ng mga lahi. Ika-7, pagkakaisa ng wika. Ang mga Bahay ay nagsimula ng gawin
sa gawa at sa katotohanan na itatag ang pamamaraang natatadhanang maging modelo at panimula ng pinakadakilang kapayapaan. Ang pampangasiwaang kaayusan ay kasimpayak katulad din ng napakalalim na binalangkas at ito'y maaari lamang gawin noong ang mga buhay ay binigyang sigla ng pagmamahal at takot sa Diyos. Ito'y isang pamamaraan na kung saan ang gayong mga kabaliktaran tulad ng pagkakaisa at pangkalahatan, ang praktikal at espiritual, ang mga karapatan ng individual at ang mga karapatan ng lipunan ay sukdulang na balanse, hindi sa pamamagitan ng pagsasaayos ng isang pagbibigayan, kundi sa pamamagitan ng revelasyon ng isang naloloob na pagkakasundo. Yaong mga nagkaroon ng karanasang pakilusin ang kaayusan ay nagpapatunay na sa kanila ito'y waring isang katawan ng tao na ginawa upang ipahayag ang kaluluwa sa loob. Sa dalampasigan ng lawa sa Wilmette ay nakatayo ang natapos na templo ng pagpupuri, isang palatandaan ng espiritu ng pinakadakilang kapayapaan at ng karingalan ng Diyos na bumaba upang manirahan kasama ng mga tao. Ang mga pader ng templo ay nilalagusan ng liwanag, gawa sa isang bukas na salasalang inukit tulad ng nililok na bato at nalilinyahan ng salamin. Lahat ng maiisip ng mga simbolo ng liwanag ay hinabi kasama ng dibuho. Ang mga liwanag ng araw at buwan at ng mga bituin, ang mga liwanag ng espiritual na mga kalangitan, pinamukadkad ng mga dakilang tagapagpahayag sa ngayon at ng nakaraan, ang krus sa iba't ibang anyo, ang gasuklay na buwan, at ang siyam na tatsulok na bituin sa gisag ng pananampalatayang bahay. Walang kadiliman ang nakapapasok sa templo sa anumang oras. Sa araw ito'y naliliwanagan ng mga silahis ng araw, ay dumaragsa mula sa lahat ng panig sa pamamagitan ng napakagandang pagkakabutas-butas ng mga pader. At sa gabi ito'y artipisyal na naliliwanagan at ang nagagayakang hugis nito ay iniukit ng liwanag sa dilim. Saan mang panig lumapit ang bisita, ang nagmimithing hugis ng templo ay lumilitaw bilang espiritu ng pagsamba. At kapag nakita mula sa itaas, ito'y katulad ng isang bituing may siyam na tatsulok na bumaba mula sa langit na natagpuan ang himlayan nito sa kalupaan. Ngunit sa pag-aakay sa mga tao sa ipinangakong lupain, sa pagbibigay sigla sa espiritu ng sangkatauhan, sa pagtatamok ng pinakadakilang kapayapaan, ang daigdig ay naghihintay sa pagbabangon noong mga tinawagan ng hari ng mga hari sa pananagutan, ang mga Kristiyano at ang mga simbahan sa kanluran. Sa katunayan, sinabi ni Kristo, "Lumapit upang magawa ko kayong mga mangingisda ng tao." At ngayon sinasabi namin, lumapit upang magawa namin kayong mga tagapagpasigla ng daigdig. Masdan, ito ang araw ng pagpapala. Lumapit kayo upang akin kayong magawang mga hari sa kaharian ng aking kaharian. Kung susunod kayo sa akin, makikita ninyo yaong ipinangako namin sa inyo. At aking gagawin kayong mga kaibigan ng aking kaluluwa sa kaharian ng aking kadakilaan at mga kasamahan ng aking kagandahan sa kalangitan ng aking kapangyarihan sa walang hanggan. George Townshend.